Dear Lady Love TV. A Deal to Forever, Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Hindi man pala naging kayo tapos magpapakamatay ka? At ako pa talaga yung tinanong mo kahapon kung baliw ba ako? Subukan mo magmahal at paasahin. Tingnan natin kung hindi ka mabaliw. Dinala ako ni Alice sa isang buffet restaurant sa seaside sa MOA. Sinabi kong hindi niya na ako kailangan pang i-treat pero nagpumilit siya. Doon ko ikinuwento ang relasyon namin ni Lara na naging parang kami kahit hindi naman kami sa halos 8 buwan at 1 linggo. 231 days na nagpalitan kami ng I love you. I love you prinsesa ko at I love you more. Pero wala naman palang kahulugan ang lahat ng yun kay Lara. Kahit nakakatakam ang napakaraming pagkain sa harap ko'y hindi ako magkagana. Si Ali naman ay halatang gutom dahil halos dinala na niya ang lahat ng putahe sa mesa namin. Grabe pala siyang magutom. Parang huling kain niya na. We only live once. Ang katwiran niya. Ako kahit siomai rice lang nagkatado na. Pero hindi ko alam kung nagpakagalante lang siya dahil alam kong mahal sa kinakainan namin at mukhang malaki ang mababawas sa sahod niya sa pagbabarista. Pero hindi ko na problema yon. Minahal ko kasi siya ng sobra. Paliwanag ko habang sinusundot-sundot ng tinidor ang hilaw na tuna sa plato ko. Minahal, so past tense na. Mahal ko pa rin siya. Dugtong ko, iyon naman yung totoo. Mahal ko pa rin si Lara. At hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon na nalaman ko na niloko lang pala niya ako, ay hindi pa rin nagbabago yung nararamdaman ko. Tama nga siguro ang babaeng to. Baka ako yung baliw. Tinitigan ako ni Ali. Niloko ka na pero mahal mo pa rin? I'm sorry, King. Sasabihin ko naman, naghihintay lang ako ng tamang chance. Napailing ako upang itaboy ang boses ni Lara sa isip ko. Nang hindi ko alam ang isasagot ko. O siguro'y gusto ko lamang iwasan sagutin ang tanong niya'y isinawsaw ko sa wasabi at toyo ang tuna at kumain na lamang. Ang sarap nito. Move on din pag may time. Nag-angat ako ng tingin sa kanya. Sa tingin ba niya hindi ko sinusubukan yon? Kung mayroon lang sanang gamot na pang move on na nabibili sa Mercury Drugs, baka nag-overdose na ako. Saklap lang nang mangyari sa buhay ko. Nasasaktan at nag-move on nang hindi naman naging kami. Dahil yung love life ko ay love life rin pala ng iba. Binitawan ni Ali yung kubyertos at seryosong hinarap ako. Baka kaya nahihirapang mag-move on ka kasi hindi mo matanggap na hindi ka naman talaga niya mahal. Rule number 2, acceptance. Alam kong masakit at mahirap tanggapin, pero kailangan. Hindi ka mahal ni Lara, pinaasa at niloko ka niya, at mas pinili niya yung guy number 2 kaysa sayo. Parang patalim na humiwa sa dibdib ko ang mga sinabi niya. Hindi man lamang marunong pumreno ang babaeng to. Alam mo, sana hinayaan mo na lang akong tumalon kahapon. Nagpauntong hininga siya. Minsan kailangan mo sampalin para magising ka sa kahibangan mo. Lihim na tinapunan ko ng tingin si Ali nang bumalik siya sa pagkain. Sino ba ang babaeng to na bigla na lang sumulpot sa buhay ko? Siya ang unang tao na nakausap ko at nai-open up ang totoong nararamdaman ko na hindi ako nailang. Siguro kung may tropa ako na nasa sitwasyon ko ngayon, ay malamang na pinagtawanan ko lang. Kaya hindi ko maaasahan sa ganitong usapan ng mga tropa ko. Akala nila alak ang sagot sa lahat. At kapag gwapo ka, parang wala ka ng karapatang masaktan. Kayang-kaya ko naman daw palitan si Lara. At kapag ang tatay ko naman ang kausap ko, parang ipinamumukha sa akin na kabawasan ng pagkalalaki at kahihiyan sa lahi namin ang maghabol sa babae. Wala akong alam sa pagkatao ng babaeng kabuti na to, pero nagpapasalamat ako at dumating siya sa buhay ko ngayon. Kahit papaano ay nakakaramdam ako ng kagaanan kapag kausap ko siya. Hindi ko alam kung bakit. Medyo napapakalma niya ako. Napapaisip. Nagbuga ako ng hininga. Alam ko na nagmumukhang weird tong sasabihin ko. Mahinang sabi ko at nag-angat siya ng tingin sa akin. Kasi hindi naman kita kilala talaga. At dahil kasalanan mo rin kung bakit hanggang ngayon nahihirapan ako. At bakit naging kasalanan ko? Pinandilata niya ako.
Kung hindi mo ako inawat kahapon, wala na sana akong pinoproblema ngayon. Hindi na sana ako nasasaktan. Hindi na sana ako nagmo-move on. Dapat nagre-rest in peace na ako. Inikutan niya ako ng mga mata. Tulungan mo ako na makamove on sa kanya. Sabi ko na may kasunod na buntong hininga. Hindi ko mapaniwalaan yung sarili ko na nangailangan ako ng tulong mula sa iba. Desperado na talaga ako. Basta ayoko na kasi kung nasan ako ngayon. Pagod na akong masaktan. King, ang tulong lang naman na maibibigay ko ay payo lang. Ikaw pa rin na makatutulong sa sarili mo. Na broken-hearted ka na ba? Hindi siya sumagot. Natawa ko. No boyfriend since birth ka, no? Pinukol niya ako ng tingin na para bang nakakainsulto yung tanong ko. Sa ganda kong to, I had boyfriends. Plural yan. Pagmamalaki niya. Had, past tense. So single ka na ngayon. Yes, at hindi ko kailangan ng love life para sumaya yung buhay ko. There's more to life than that. Paano kayo nag-break ng last mo? Nakita ko ang pagbabago ng mood ni Ali. Parang may nasapul ako. I don't want to talk about it. Ang daya mo naman. Akala ko ba it helps to share? Napaismid ako. Ano nangyari? Bakit kayo nag-break? Nasaktan ka na ba nung wala na kayo? Paano ka nag-move on? There's nothing to share because it's all in the past now. Wala nang dapat pag-usapan pa. Agad na paliwanag niya. Hindi ko alam kung bakit nahimigan ko na may pagka-defensive siya. Dinuro niya ako ng tinidor. And that's the thing about moving on, King. You don't hold on to the past. Ang babaunin mo lang mula sa past mo ay yung mga naging mali mo na gumusto mong itama ngayon sa bago. Sandaling pumaibabaw ang musikang tumutugtog sa restaurant. Sa katahimikan, biglang pumagitna sa aming dalawa nang matapos siya ng pagsasalita. Hindi ko alam kung na-imagine ko lang o ano, pero parang nangislab yung luha sa gilid ng mga mata niya. Hindi ako sigurado. Looking, sabi niya matapos ang mahabang sandali. Sinalubong ako ng tingin. Moving on is a long process. Pero hindi ka makakarating ron kung hindi mo sisimulan. Kailangan mong i-flash out sa system mo si Lara. Muntik mo nang sayangin yung buhay mo nang dahil sa kanya. Hindi naman kasi ganun kadali. Ang dami naming memories. Naka-install dito. Dinuro ko yung sentido ko. Hindi naman talaga madali. It's never gonna be easy. Lalo na kapag minahal mo talaga. Buong simpati ang sabi niya. Pero naging one-sided ang relasyon nyo. Umangat siya sa upuan. Pahiram ng cellphone mo. Hindi na niya hinintay na makasagot ako. Inabot niya yon sa ibabaw ng mesa sa tapat ko at kinalikot iyon. See? Inangat niya sa harap ko ang selfie namin ni Lara na wallpaper ng cellphone ko. Tumayo ako para abutin yun sa kanya. Pero nailayo niya ang cellphone ko at may kinalikot na naman doon. Tulad nito, ang halos laman ng inbox mo ay puro mga lumang messages ni Lara. Doon na lang niya binalik sa akin ang cellphone ko. I-delete mo ng lahat. Anong hinihintay mo? Mag-a-anniversary pa yung mga yan? King, kapag wala na, wala na. Parang nanlalatang napaupo ako. Nang mawala sa akin si Lara, ay iyon na lamang natira sa akin na bahagi niya sa masasabi kong akin. Yung mga iniwan niyang I love you more. Gusto kong ilalaban, Ali. Baka may chance pa. Paano mo ilalaban kung siya mismo isinuko na? Hindi ako nakapagsalita. Napatitig siya ng matagal sa akin. May naisip ako. Hinintay ko ang susunod na sasabihin niya. Nakita mo yung reaksyon niya kanina nang hawakan mo yung kamay mo? Pagpapatuloy ni Ali. Nakuha niya yung buong atensyon ko. Sa tingin mo ba, nagsiselo siya? Maybe. Sumahal niya rin ako? Yeah. Hey, ipinitik niya mga daliri sa tapat ng mukha ko. Napakurap ako. Huwag mo nang ipush yan. Kung mahal ka niya, di sana kayo magkasama ngayon, di ba? Siya sana ang kasama mo at hindi ako. Isipin mo palagi na kung mahal ka niya talaga, hindi ka niya magagawang saktan at lokohin. Kasi ganun kapag nagmamahal. Iingatan ka. Irerespeto ang pagkatao mo. Napasandal ako sa upuan. Ano bang gusto mo kasing palabasin? She's like a dog in the manger. A dog in a what? Hindi ko alam kung nakakasunod pa ako sa sinasabi niya. Yung mga taong hindi ka na gusto pero hindi rin gusto na mapunta ka sa iba. Paliwanag niya at inabot ang water goblet. Umalis siya ng upo na nakadikwatro.
Nakaangat ang kilay habang nakairap na tila isang kontrabida sa pelikula na may namumuo sa isip na masamang plano. Pagkatapos ay muling sinalubong niya ako ng tingin. Pinaasa ka niya, hindi ba? Tumango ako. Sinaktan ka, hindi ba? Lumalim ang mga kunot sa noo ko. Wow, iisa-isahin mo talaga? Oo, niloko ako. Inago ako. Sinaktan ako. Kaya eto, mukha akong tanga na nanghihingi ng tulong sa taong hindi ko naman kilala. Kinuha ko yung table knife sa mesa at inabot ko sa kanya. Saksakin mo na lang kaya ako nito nang masiyahan ka. Umangat ang dulo ng mga labi niya na parang walang pakialam sa sinabi ko. Pwede mo siyang gantihan kung gusto mo. Hindi agad ako nakasagot. Pero kung nag-flash sa isip ko yung eksenang nakita ko si Lara sa gazebo at magkahawak sila ng kamay ng gagong yon. Lara, kailan pa? Noon pa bang madalas ang overnight at group projects nyo? I'm sorry, King. Sasabihin ko naman, naghihintay lang ako ng tamang chance. Napahugot ako ng malalim na hininga na mabuhay muli sa aking dibdib ang sakit. Malinaw na noon pa talaga niya ako niloloko. Tiningnan ako ni Ali. Ano bang iniisip mo? A brilliant idea. A very brilliant idea. Sabi niya at humalakhak na parang kontrabida sa isang teleserye. Magsiselos ba kaya yon? Tinutukoy namin ni Ali ang usapan habang naglalakad sa seaside. Ang plano niya ay magpanggap na kami upang pagsilosin si Lara. Nakita ko sa mga mata niya kanina. Babae rin ako at basang-basa ko siya. Hinarap niya ako at inabot ang kamay ko. Hinila ako sa pader sa tabi ng dagat. Pahiram uli ng cellphone mo, dali. Inabot ko sa kanya iyon. Kinalikot niya ang kamera. Hinatak ako para magdikit kami. Inilapit niya yung pisngi palapit sa mukha ko. Ngumiti ka naman. Aniya habang itinututok yung camera sa amin. Oh, mas pogi ka pala lalo kapag nakangiti ka. Sabi niya nang i-view yung selfie naming magkasama. Sa kanya ibinalik sa akin yung cellphone ko. Dali, i-post mo sa FB mo. Gawin mong profile photo. Agad-agad? Oo, pero huwag mong lalagyan ng caption para hindi OA. At tandaan mo yung rule number 1. Huwag kang magpo-post ng tipong bagay kayo, basura at basurero. Walang ganun emote. Show her that you're better and not bitter. Ganon kapag nagmo-move on. Simula ngayon, lahat ng ipopost mo sa FB mo, kailangan masasaya. Ipakita mo sa kanya na hindi humihinto yung mundo mo, na hindi mo siya kawalan, na kayang-kaya mo maging masaya kahit wala siya. May sigla at ngiting sabi niya. Mukhang tuwang-tuwa sa plano niya, at na kaya mo ring makakuha ng kapalit na mas maganda pa sa kanya. Gusto kong matawa sa huling sinabi niya. Pero naunang napamura ko nang ma-post ko na sa Facebook ang picture naming dalawa. Bigla ko kasing naalala na in-unfriend ko nga pala si Lara sa FB ko. Paano yan? Napanguso ito. Nag-iisip. Sa likuran niya ay tanaw kong palubog na yung araw. Ang ganda. Doon ko lamang na-appreciate iyon. At sa unang pagkakataon, simula nang basta din ako ni Lara, ay doon lang ako nakaramdam ng kagaanan ng loob. Iyong hindi magawang alisin ng alak ito. Parang mawawala nang umeksena si Ali. May something sa kanya na hindi ko matukoy na parang nagiging kalmado ako at nagiging centered. Pero hindi kaya dahil sa distracted lang ako kay Ali ngayon? Baka mamaya pag uwi ko, kapag mag-isa na uli ako sa kwarto, saka pala magsisink in sa akin ang lahat. Na noon pa pala ako niloloko ni Lara. Eh di pupuntahan kita bukas sa campus mo. Sabi niya matapos ang ilang sandali. Baka hindi ha? Ano? Wala. Hindi mo naman kailangan gawin to. Lumapit ako sa pader sa tabing dagat at sumandal doon. Rinig ko ang paghampas ng alon sa batuhan. Langhap ko ang malansang hangin mula sa polluted na dagat. Thanks na lang, pero hindi mo na kailangan mag-aksaya ng panahon sa akin. Napatitig ako kay Ali. Kung type ko lang siguro siya, baka pwede ko siyang syatain para makalimutan ko si Lara. Total wala naman siyang boyfriend, pero pang tropa lang siya. Nilibog wala ako nararamdaman sa kanya. Wala naman akong ginagawa. Believe it or not, I have all the time in the world. May trabaho ka, hindi ba? Last day ko na kahapon. Ayan, naituro ko siya. Kamuntik na akong humagalpak ng tawa. Nasisante ka, no? Kasi ang tagal mong nawala kahapon kasusunod mo sa akin. Ayan, tuloy. Pinamaywangan niya ako. Ano? Gusto mo pa bang ituloy natin to? Napabuga ko ng hininga. Naiisip ko na ayos na ideya rin yon para hindi isipin sa campus
na naging miserable yung pagkabasted sa akin ni Lara, na kaya ko lang siyang palitan. Sige, game. Pero paano kung hindi ko alam kung itutuloy ko yung sasabihin ko? Hindi kaya mas pinapaasa ko lang yung sarili ko sa plano na to? Na isa pala itong trap sa feelings ko. Paano kung sa huli nagselos nga si Lara at gusto pa niya talaga ako? Nagkibit ako ng mga balikat. Wishful thinking. Kung lang naman. Kung tanga ka, di balikan mo. Casual lang naman ang sagot ni Ali. At kung ipupush natin to, I have just one condition. Napakunot noo sa kanya. Ano yon? Don't dare to fall in love with me. Mabilis at seryosong sagot niya. Halos mahulog ang pangako sa narinig kong sinabi niya. Wow, ang tindi mo te. Pinagtawanan ko siya. Ang kapal na mukha niya para isipin na mahuhulog ako sa kanya. Hindi kita type. Pinagdiinan niya talaga. Oo, kasi hindi ako duling. Hindi nga duling si Lara eh. Paano kung ikaw ma-fall sa akin? Asa ka naman, it's not gonna happen. Inirapan niya ako. Pero sige, kapag na-fall ako sa'yo, kakain ako ng kadiring paboritong street food ng Lara mo. Confident na sabi niya. Humakbang ako palapit sa kanya. Nasa mukha ko pa rin ang tawang pinipigilan ko. Del, inilahad ko ang kamay sa kanya. Hindi mo na kailangan gumawa ng kompromiso sa kanya dahil malabo na magkagusto ako sa kanya. Huwag kang umasa kung ayaw mong masaktan uli. Nakipagkamay siya pero binawi agad nang may tumawag ng atensyon niya. Kanina ko pa napapansin na may hinahagip siya ng tingin. May nilapitan siyang grupo ng mga bata sa hindi kalayuan. Kinausap niya ang mga ito. Sinisipat ko ng tingin kung ano ang meron, kaya nagpunta ako roon. Nakita kong may dinukot sa shoulder bag niya si Ali at may iniabot sa isang batang lalaki. Nagbigay ba siya ng pera? Umiskwat si Ali sa batang lalaki at masuyong tinapik ito sa ulo. Saka parang masayang umalis palayo ang bata at mga kasama nito. Kaninong buhay naman ang pinakialaman mo? Tanong ko nang lumapit siya. Tumayo si Ali. May hawak siyang babasaging grapon. Kanina ko pa kasi sila napapansin na may pinaglalaroan sa loob nito. Inangat niya sa paningin ko ang hawak. May laman iyon sa loob na asul na paro-paro na lumilikot at nagsusumikap, makalipad sa maliit na garapon. Napahimas ako sa batok. Pati ba naman laruan ng mga bata pinapakialaman mo rin? Tinaasan niya ako ng kilay. Binili ko ito sa kanila. At King, hindi ito laruan. Buhay to. Humakbang siya sa pathway sa seaside. Sinundan ko siya. Inikot niya pabukas ang takip ng garapon. Kumawala mula roon ang asul na paro-paro na lumipad pataas at parayo. Matagal na sandaling sinundan ng tingin ni Ali ang papalayong paro-paro. Ako naman ay pinagmasdan si Ali. Nakikita ko ang katuwaan sa ngiti niya nang palayain niya ang paro-paro. Nangingislap ang papalubog na araw sa mga mata niya. Pero bakit parang malungkot ang mga yon? Umiwas agad ako ng tingin nang lingunin ako ni Ali. Ninitian niya ako at saka sinabing, kung mahal mo, palayain mo.